Para isama din po natin sa ating mga panalangin ang mga sumusunod para sa pasasalamat ni Jillian Sabile, para sa kagalingan ni Celia Ong, para sa kapepa ng ating mga kapatid na yumao na sina Doroteo Sr., Jonaline Benito Sr., Lamberta Eligio, Rosemary Chiquito, Juliet Alan Sr., Luz Viminda, Toribio Ong, Pablo Ong, Maria Telia, Emeteria, Macario Felicidad, Macario Samuel Sergio, Vicente, Maria Soledad, Bernard, Angelita, Mariano, Jeremias, Erlinda, Roberto, Evelyn, Ronald, Telma, Lenny, Rolando, Erlina, Salvador, Fidela, Delphine, Alfredo, Nestor, Teodorico, Rolando, Rodel, Ferdinand, Aida, Simeona, Arsenio, Romulo Jr., Marcosa, Flor de Lisa, Romulo Sr., Eugenia, Andres Sr., Librata, Loreta, Ulpiano Sr., Victoriano, Ulpianos, Leonilo, Claudio, Jonathan, Francisco, Judy, Nestor, Socoto, Arnulfo, Zosima, Roeta, Oscar, Jose, Belen, Imelda, Paula, John, Rodel, Emma, Giro, Rhea, Victoriano, Juan, Joan, Rolanda, Rizaldo, Rodulfo. Pabatid po muli, mapagpalang araw sa ating lahat ang sangguniang pastoral sa pangunguna ng Komisyon ng Ebanghelisasyon at Komisyon ng Pamilya at Buhay ay naglunsad ng proyekto na tinawag na Journey of Faith Raffle for a Cause. Ang layunin po ng proyektong ito ay ang pagpapagawa ng bagong Adoration Chapel kung saan makatatagpo ng katahimikan at pakikipag-isa sa Panginoong Diyos, lalo na sa may malalim na debosyon sa Santisimo Sacramento. Inaanyayahan namin kayong lahat na maging bahagi po ng pagbuo ng dakilang proyektong ito para sa Diyos sa pamamagitan ng pagbili ng raffle ticket, at ang bawat raffle ticket ay nagkakahalaga ng 500 pesos at sa halagang ito ay may pagkakataon ka ng manalo ng mga sumusunod. First prize po, brand new Toyota. Second prize, Honda motorcycle. Third prize, e-trike. At iba pang consolation prizes. Sa inyong kabutihang loob at sa diwa ng pagbubuklod, pagkakaisa, at pagsasama-samang pagtutulungan ay nananalig kaming magkakaroon ng kaganapan ang gawaing ito para sa bayan ng Diyos. Parokya ng San Isidro, Labrador. Share a blessing and be blessed. Maraming salamat po.
dakilang pag-ibig ng Diyos. Nilikha niyang sanlibutan at ang buong kalikasan. Mabuti ang lahat ng ginawa, pinagyaman at pinagpala. Ang tao'y kanyang nilalang, palaraw at kawangis niya. At kahit hindi naging tapat, ay kanya pa rin minahal. Halina tayong lahat ay umawit sa Panginoon, tayo ay magpuri, pagkat ating nakita ang dakilang pag-ibig ng Diyos. Panahoy nagkaganapan, ng ako'y naging laman. At nakipamuhay sa mga at makasalanan. Ang buhay niya'y inialay, Jesus ay mamatay, at siya'y muling nabuhay. Halina tayong lahat ay umawit sa Panginoon, tayo ay magpuri, pagkat ating nakita ang dakilang pag-ibig ng Diyos. Halina tayong lahat ay umawit sa Panginoon, tayo ay magpuri, pagkat ating nakita ang dakilang pag-ibig ng Diyos. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. ang pagpapala ng ating Panginoong Kristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumayin lahat. At sumayo rin. Ako'y alipin ng Panginoon, mangyari sa akin ang iyong sinabi. Ito ang binitiwang salita ng ating mahal na Birheng Maria, nang sabihin sa kanya ng anghel at kanghel Gabriel na siya ay pinili ng Diyos na maging ina na isisilang na Mesiyas. Larawan ng kababaang loob, at ito rin ang inaasahan sa bawat isa sa atin. Kilalanin natin ang kadakilaan ng Diyos habang tayo, tao na nagkukulang, nanghihina at nagkakasala. Mga kapatid, buong kababaang loob, aminin natin ang ating mga kasalanan upang maging marapat tayo gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa mga kapangyarihan Diyos at sa inyong mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya sinasamo ko sa Malabiring Maria, sa lahat mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y panalangin sa panahon natin Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihan Diyos, patawarin sa ating mga kasalanan at patubayin tayo sa buhay na walang hanggan. Amen.
Kristo, kawan mo kami. Panginoon, kawan mo kami. Kawan mo kami. Sama-sama tayo ngayon magbigay papuri sa Diyos sa kaitaasan. Papuri sa Diyos, papuri sa Diyos, papuri sa Diyos sa taasan. At sa lupa'y kapayapaan, at sa lupa'y kapayapaan sa mga taong nalulugdan niya. Pinupuri ka namin, dinarangal ka namin, sinasamba ka namin, ipinagbubunyi ka namin, pinasasalamatan ka namin. Dahil sa dakila mong kapurihan, Panginoong Diyos, Hari ng langit, Diyos amang makapangyarihan sa lahat, Panginoong Jesucristo, bugtong na anak, Panginoong Diyos, ng Diyos, anak ng Ama. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Maawa ka sa amin. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Tanggapin mo ang aming kahilingan. Tanggapin mo ang aming kahilingan. Ikaw na naluluklok sa kanan ng Ama, maawa ka sa amin. Sapagkat ikaw lamang ang banal at mataas. Taasang ikaw lamang, O Jesucristo, ang Panginoon, kasama ng Espiritu Santo sa kadakilan. Diyos Ama, Amen. Ng Diyos Ama, Amen. Manalangin tayo.
Ama naming makapangyarihan, ang pananampalataya, pag-asa at pag-ibig namin ay iyong dagdagan at gawin mong mahalin namin ng iyong kautusan upang sa mga pangako mo kami maging dapat makinabang sa pamamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pakinggan po natin ang pagpapahayag ng salita ng Diyos. Sa unang pagbasa, itinuturo ni Sirach na ang Panginoon ay Diyos ng katarungan, kaya hindi siya kumikiling kanino man, lalo na at laban sa may hirap na walang kakayahang magtanggol sa sarili. Ang salita ng Diyos mula sa aklat ni Sirach. Ang Panginoon ay Diyos ng katarungan. Wala siyang itinatanging sino man. Hindi siya kumikiling kanino man laban sa mahirap. Sa halip, agad niyang dinirinig ang naaapi. Lagi niyang dinirinig ang daing ng ulila at ang pagsusumamo ng balong nagsasaysay ng nangyari sa kanya. Kinalulugdan ng Diyos ang naglilingkod sa Kanya ng buong puso. Ang panalangin nito'y agad nakaaabot sa langit. Ang dalangin ng mapagpakumbaba ay lumalampas sa mga ulap at hindi tumitigil hanggang di dumarating sa kinauukulan. Hindi humihinto hanggang di pinapansin ng kataas-taasan at iginagawad ang katarungan sa nasa katwiran. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Dukhang sa Diyos tumatawag, ay Kanyang inililigtas. Ang sa Diyos tumatawag, ay Kanyang iniligtas. Pangino'y aking laging pupurihin. Sa pasasalamat di ako titigil. Aking pupurihin Kaniyang mga gawa. Kayong naapi makinig, matuwa. Ang sa Diyos tumatawag, ay Kanyang iniligtas. Nililipol niya iyong masasama hanggang sa mapawi sa isip ng madla. Agad dinirinig daing ng matuwid. Inililigtas sila sa mga panganib. Ang sa Diyos tumatawag, ay Kanyang iniligtas. Tumutulong siya sa nasisiphayo. Ang walang pag-asa'y hindi binibigo. Mga lingkod niya'y Kanyang ililigtas. Sa nabakukop siyang lumilingap. Ang sa Diyos tumatawag,
nilalang sa Diyos tumatawag, ay kanyang inililigtas. Sa ikalawang pagbasa, itinuturo ni Apostol San Pablo na makatarungan bilang hukom ang Panginoon at ang Diyos ang magliligtas sa kanya sa anumang kasamaan. Ang salita ng Diyos mula sa ikalawang sulat ni Apostol San Pablo kay Timoteo. Pinakamamahal ko, ako'y iaalay na. Dumating na ang oras ng pagpanaw ko sa buhay na ito. Puspusan akong lumaban sa paligsahan. Natapos ko na ang dapat kong takbuhin. Nanatili akong tapat sa pananampalataya. Kakamtan ko na ang korona ng pagtatagumpay. At sa araw na yaon, ang Panginoon na siyang makatarungang hukom ang magpuputong sa akin ng korona. Hindi lamang sa akin, kundi sa lahat ng nananabik sa muli niyang pagparito. Walang sumama sa akin nung una akong humarap sa hukuman. Pinabayaan nila akong mag-isa. Patawarin nawa nila ng Diyos. Ngunit pinatnubayan ako ng Panginoon at binigyan ng lakas upang maipahayag sa mga hintil ang salita. Naligtas ako sa tiyak na kapahamakan. Ang Panginoon ang magliligtas sa akin sa lahat ng kasamaan at siya rin ang maghahatid sa akin sa kanyang kaharian sa langit. Purihin nawa siya magpakailanman. Amen. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Pinagkasundo ni Kristo ang Diyos at ang tao, kaya napatawad tayo. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus ang talinhagang ito sa mga taong ang tingin sa sarili matuwid at humahamak naman sa iba. May dalawang lalaking pumanhik sa templo upang manalangin. Ang isa'y pariseo at ang isa na may publikano. Tumindig ang pariseo at pabulong na nanalangin ng ganito: O Diyos, nagpapasalamat ako sa iyo pagkat hindi ako katulad ng iba, mga magnanakaw, mga mandaraya, mga mangangalunya, o kaya'y katulad ng publikanong ito. Makalawa akong nag-aayuno sa loob ng sanglinggo. Nagbibigay ako ng ikapo ng lahat kong kinikita. Samantala, ang publikano'y nakatayo sa malayo. Hindi man lamang makatingin sa langit, kundi dinadagukan ng kanyang dibdib at sinasabi, O Diyos, mahabag po kayo sa akin na isang makasalanan. Sinasabi ko sa inyo, ang lalaking ito'y umuwing kinalulugdan ng Diyos, ngunit hindi ang isa.
sapagkat ang sinumang nagpapakataas ay ibababa at ang nagpapakababa ay itataas. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang gabi po sa inyong lahat, mga minamahal na kapatid. Ang pagtitipon natin sa gabing ito ay para sa ika-30 linggo sa pangkaraniwang panahon. Kasabay nito, itinalaga po natin, lalo na itong pagdiriwang ng banal na misa, sa pagtatapos natin sa karangalan ng Mahal na Birhen ng Santo Rosario. Alam naman po ninyo, ang buwan ng Oktubre ay buwan ng Santo Rosario, Month of the Holy Rosary. Natapat po yung katapusan, yung October 31, Biyernes. Kaya, yun na nga, para mas marami ang makiisa, makibahagi, itinapat po natin sa araw ngayon nga po ng araw ng linggo. Kaya yung pagsasama-sama, pagtitipon natin ay special dahil nga inialay natin sa karangalan ng Mahal na Birhen ng Santo Rosario. Kaugnay nito, mamaya pagkatapos po ng banal na misa, isasagawa yung taunang nakasanayang ginagawa, yung Living Rosary doon po sa basketball court. Kaya mimingi rin po kami ng paumanin, hindi naging parking para sa misang ito dahil doon nga po isasagawa yung pagdarasal ng Santo Rosario. Meron po akong dalawang kwento. Una, yung naikwento ko na po minsan ito, meron daw po isang teacher na napakarunong. Na-promote siya na maging principal ng school, ng isang eskwelahan. Kaya lang, yung eskwelahan yun ay nasa isang isla. Kaya isang araw daw, yung teacher na ito, yung magiging principal, sumakay sa bangka para makapunta doon sa isla ng kanyang eskwelahan. Habang nasa bangka daw po sa kwento, kinausap niya yung bangkero, yung nagmamaneho ng bangka. Sabi niya, "Hoy, mamang bangkero, kayo ba'y sanay magsalita ng English?" Sumagot yung "Hindi po, ma'am." Ganun ba? Sanay ba kayo sa science? Hindi rin po, ma'am. Talaga? Sanay ba kayo sa mathematics? Hindi rin po, ma'am. Pasensya na po. Sumagot yung teacher, dahil hindi kayo sanay ng English, sa science, o sa math, kalahati ng buhay nyo nawala na. Panglalait, sabi nung teacher doon sa bangkero. Sumagot daw po yung bangkero, "Ma'am, sanay ba kayong lumangoy?" Sumagot yung teacher, hindi. Sagot ulit nung bangkero, dahil ma'am, hindi kayo sanay lumangoy, buong buhay po nyo mawawala na. Lulubog na ang bangka. Yun po yung unang kwento. Yung pangalawang kwento lamang po ito. Meron daw pong 3 doktor na espesyalista sa pag-oopera, mga surgeon. So, surihano sa Tagalog. Yung 3 daw pong doktor, nagpapayabangan tungkol sa kanilang mga napagaling na pasyente. Sabi daw po nung unang doktor, isang lalaki ang inoperahan ko sa puso, bypass surgery. Ngayon, yung lalaking yon naging basketball player na. Sabi niya, pagmamalaki niya,
Sumagot yung pangalawang doktor, oh, mas mahusay pa rin yung inoperahan kong lalaki. Inoperahan ko, inalis ko yung kanyang lungs. Pagkatapos, nilagyan ko ng bakal sa binti at sa balikat. Ngayon siya isang track and field runner. Triathlete pa. Sabi niya, sumagot yung pangatlong doktor, wala kayo sa akin. Walang sinabi yan. Doon sa lalaking sinto-sinto na inoperahan ko sa utak. Ngayon, siya'y senador na. Joke lang po yun. Biro lang po yun. Nabasa ko lang po yun. Mga kapatid, sino nga ba sa atin? Sino sa atin ang gugustuhin? Na siguro nga kahit makatabi, makausap, isang taong napakayabang. Sabi nga napakahambog. Ayaw natin, di ba? Hanggat maaari, walang magaling kundi siya lamang. Palaging siya ang bida. Ang masama, lalo na kung nakikita niya mas maliit ang kanyang kapwa. Sinisino ang ibang tao. Mga kapatid, sa linggo pong ito, alam nyo, isa pang aral sa atin ang ibinibigay ng Panginoon. Maging katanggap-tanggap sa Diyos ang ating mga panalangin. Nalulugod ang Diyos sa panalangin na mula sa puso ng mapagpakumbaba. Ayaw ng Diyos ng mga taong mayabang na minamata ang kanyang kapwa. Dahil sa magaling ang tingin niya sa kanyang sarili, minamalik niya ang iba. Ang kayabangan, minsan, dadadala rin po natin sa ating paglapit sa ating Panginoon, sa ating mga panalangin o pagdarasal. Narinig po niyo yung bahagi ng Ebanghelyo sa linggo pong ito mula sa Ebanghelyo ni San Lucas, binasa ni Father FJ. Yung kwento talinghaga ng Panginoon. Alam niyo, napakabait sana nung Bariseo. Mabait siya. Sa katunayan, sabi doon, nagpapasalamat siya sa Diyos. 2 beses siyang nag-aayuno linggo-linggo. Tayo nga po, 2 beses lang sa isang taon, di ba? Pag Ash Wednesday, Miyerkules de Ceniza, tsaka yung Good Friday, Biyernes Santo, minsan nahihirapan pa tayo na mag-ayuno. Ang Pariseyong ito, sabi niya, pinagyayabang niya, nagbibigay siya ng ikapu sa lahat niyang inaani. Ang ibig sabihin po, kung may kita siya na 1,000, yung 100 ay ibinibigay niya sa Diyos. Hindi ito madali. Di ba? Tayo nga, hirap na tayo magbigay kahit barya-barya. Pahirapan. Kaya, mabait yung Pariseo. Mabait siya. Ang masama lamang po, mapagmata siya sa kanyang kapwa. Ang tingin niya sa iba, mapangalo niya at matatakaw, ang iba'y masasama, siya lamang ang mabuti. Ang kanyang dasal hindi nakatulong sa kanya. Sa kabilang dako, yung publikano doon sa kwento. Siya isang taong makasalanan. Given na po yun. Siya tax collector ng buwis. Tagapangolekta. Marahil mandaraya siya, traidor siya sa kanyang mga kababayan. Bakit? Siya nangungulekta, kinukolektahan niya yung buwis, yung kanyang mga kababayan para ibigay doon sa dayuhang mga Romano. Oo, masama siya. Ito'y alam niya. Kaya nga ang kanyang dasal ay puno ng kababaang loob. Nakayuko lamang siya, sabi nga doon, hindi niya makuhang itaas ang kanyang noo sa langit. Dinadagukan niya ang kanyang dibdib
na nagsasabi, O Diyos, maawa po kayo sa akin, isang taong makasalanan. At sabi po sa hulihan, mas nalugod ang Diyos sa panalangin ng makasalanang ito kaysa panalangin ng isang matuwid na mayabang. Mga kapatid, mga minamahal na kapatid, dito po natin makikita ang kalahagahan ng halimbawa sa bawat isa sa atin ng ating mahal na Birheng Maria. Sa pasimula po sa introduction na sabi ko, ang binitiwang salita ng ating mahal na Birheng Maria, ako'y alipin ng Panginoon, mangyari sa akin ang iyong sinabi. Sa mga salitang ito, inilalarawan ng buong pagkatao ng mahal na Birhen. Alam niyang hindi siya karapat-dapat na itangi hindi lamang sa lahat ng babae, kundi sa lahat ng nilalang. Nang piliin siya ng Diyos na maging ina ng isisilang na mananakop o tagapagligtas na si Jesus. Alam niya, wala siyang magagawa sa kanyang sarili. Alam niya ang kanyang mga kahinaan, ang kanyang mga kakulangan. Bahagi ng tao na makasalanan. Mga kapatid, ito po ang larawan na nais makita sa mukha ng bawat isa sa atin. Makilala natin ang ating sarili. Ito man ay sa harap ng ating kapwa at lalo tigit sa harap ng Diyos. Hindi tayo karapat-dapat, hindi ako karapat-dapat sa iyong harapan, subalit minarapat mo, Panginoon. Mga kapatid, kung ibig po nating maging katanggap-tanggap ang ating panalangin sa Diyos, kailangan ang mapagpakumbaba tayo. Bahagi nga ng pagpapakumbaba ay pagkilala at pag-amin natin sa ating mga pagkukulang at pagkakasala. Kaya nga sa ating pagtitipon sa banal na misa, di ba nagsimula po tayo sa pamamagitan ng pagsisisi. Lalapit tayo sa Diyos sa ating banal na misa. Makikipagtagpo tayo sa Kanya. Kinikilala muna natin kung sino tayo na lalapit sa Diyos, na hindi karapat-dapat sa Kanyang mga biyaya at pagpapala, sa Kanyang Diyos na makapangyarihan at maluwalhati. Tayo'y mga taong makasalanan. Ang pagsisising ito ay pinayag natin sa ating mga salita sa pasimula. Panginoon, maawa ka sa amin. Maawa ka sa akin. Panawagan sa atin magkaroon ng kababaang loob upang ang ating pakikiisa sa ating pagdiriwang ay maging kalugod-lugod sa Diyos. Ito ang naging buong buhay ng ating mahal na Birheng Maria. Kinilala niya ang kanyang kaabahan sa harapan ng Diyos. Kaya nga ang lahat ay ipinagkaloob sa kanya ng Diyos upang ganap niyang matupad ang kanyang gampanin bilang tapat at ganap na ina ng Panginoong Hesus. Hanggang sa araw na yun ng kanyang iakyat siya sa langit sa piling ng kanyang minamahal na anak. Mga kapatid, kung papaanong ito ang panawagan sa atin. Sa unang pagbasa, narinig po natin sa aklat ni Propeta Sirach. Ang sabi po doon, ang Panginoon ay Diyos ng katarungan. Lagi niyang dinirinig ang daing ng ulila. Ang mga pagsusumamo ng balong nagsasaysay ng nangyari sa Kanya. Kinalulugdan ng Diyos ang naglilingkod sa Kanya ng buong puso. Ang panalangin nito'y agad na nakaaabot sa langit. Ang dalangin na mapagpakumbaba.
ay lumalagpas sa mga ulap at hindi tumitigil hanggang hindi dumarating sa kinauukulan. Hindi humihinto hanggang di pinapansin ng kataas-taasan at igagawad ang katarungan na nasa katwiran. Malinaw na malinaw, mga kapatid, ang panalangin mapagpakumbaba ay mabisa at makakaabot sa Diyos. Ito'y tiyak na dinirinig at tutugunin ng ating Panginoon. Kaysa ng ating mahal na Birheng Maria na ating ina, maging tapat tayo, masugid tayo, huwag magsawa sa ating pananalangin, lalo na sa pagdarasal o pananalangin ng banal na rosaryo o ng Santo Rosario. Nagpapatunay lamang o naglalarawan, kaisa tayo ng ating mahal na Birheng Maria sa kababaang loob na kilalanin natin ng lahat sa buhay natin ay nagmumula at nagagaling sa ating Panginoon. Amen. Ipahayag natin ang pananampalataya. Sumasampalataya ako Sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya naman ako kay Jesucristo, ang isang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may 3 araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, naluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumula paririto at hukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na maguli ng namatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo sa amang mawain na nakikinig sa pagsamo ng nagpapakumbaba. Ating sambitin, Panginoon, dinggin ang iyong bayan. Panginoon, dinggin ang iyong bayan. Para sa pinagkakatiwalaan ng simbahan na ihatid ang pagpapatawad ng Diyos, upang sila'y maging matatag sa paglaban sa kasamaan at korupsyon, subalit bukas sa mga makasalanang nagbabalik loob. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin ang iyong bayan. Para sa mga nananamantala sa pamahalaan, upang sila'y magbagong buhay na bago pa sila ibaba ng Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin ang iyong bayan. Para sa mga binayaan ng kasaganaan sa kabuhayan, upang hindi nila ito gamitin sa pagmamaliit at pagsasamantala sa mga kapuspalad. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin ang iyong bayan. Para sa ating natitipon ngayon, upang tayo'y maging mapagkumbaba sa harap ng Diyos at kapwa. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin ang iyong bayan. Para sa lahat ng yumao, upang ang kanilang kasalanan ay mapatawad, manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin ang iyong bayan. Ama naming mawain, dinggin mo at kalugdan ang aming pagpapakumbaba sa pamamagitan ni Jesucristo, aming Panginoon, magpasawalang hanggan. Amen.
Magsitayo po tayong lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang itong ating sakripisyo ay maging kalugod-lugod sa Diyos samang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon ito paghahain sa iyong makamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama namin lumikha, kalugdan mo ang paghahain ng mga natitipon dito upang ang aming ginaganap na pag-aali ng sarili ng anak mo ay aming pakinabangan sa kanyang pamamagitan kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinasa namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoon nating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo naming Panginoon. Lubhang nabagbag ang kanyang loob sa pagkakamali ng tao sa sansinukob. Kaya't minabuting niyang siya'y panganak ng birhen bukod mong pinagpala sa babaeng lahat. Sa labi ng imbing kamatayan, kami ay inagaw ng namatay mong anak. Sa pagkabuhay niya, kami kanyang binuhay upang kaugnayan namin sa iyo'y huwag magwakas. Kaya kaysa na mga anghel na nagsisiawit ang papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Ama naming banal, ikaw ang bukalta ng kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoon Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kanya, pinagati-hati niya yon, inyabot sa kanya malagad at sinabi, tanggapin yung lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Kaya hindi naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan, inyabot niya ang kalis sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin yung lahat ito at inumin ito ang kalis ng aking dugo ng bago't walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya.
Ama, ginagawa namin ngayon ng pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ni anak. Kaya tinialay namin sa iyong tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo'y mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Leon na aming Papa, ni Dennis na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo at paging dapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ang kaniyang kabiyak ng puso si San Jose, kaisa ng mga apostol at lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos, sa makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Mga kapatid, taglay ang kababaang loob. Ngayon ay sama-sama tayo na tumawag sa ating Ama sa panalangin ng mga anak. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasami ang kaharian mo, sundin ang loob mo, dito sa lupa para nang sa langit. Opo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahulot sa tukso, at iyagan mo kami sa lahat. Iniling namin kami Diyos sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw. Iligtas sa kasalanan, ilay sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming Jesucristo.
Panginoong Kristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tungayan mga aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisayan sa kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Kapayapaan ng Panginoon ay sumayinyong lahat. At sumaiyo rin. Ibahagi natin ang kapayapaan ng Panginoon sa isa't isa, magbaten tayo. Narito si Jesus, siya na nagpakumbaba para sa ating kaligtasan. Mapapalad tayong lahat na tinatawagan sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
sa banal na pagsasalo, kami akayin mo sa pakikipag-isalo kay Kristo. Sa pakikipag-isalo kay Kristo. Magsilod po ang lahat at atin na pong dadasalin ang panalangin kay San Isidro Labrador. Ama naming makapangyarihan, nagpapasalamat kami sa iyong walang hanggang kabutihan sa katauhan ng aming patron na si San Isidro Labrador. Siya ang aming halimbawa sa buhay kabanalan at tapat na paglilingkod sa iyo. Matularan naman namin ang kanyang pagiging matyaga upang kami makaganap sa aming mga tungkulin ng may katapatan, kasipagan at pagmamahal. Siya ang nagpatunay ng pagsisikap na may kalakip na pananampalataya ay magdudulot ng kabanalan. Ama naming mapagmahal, itinatas namin sa iyo ang aming pamayanan at parokya na aming ipinaampon sa pamamatnubay at pagkalinga ng aming patron na si San Isidro Labrador. Nawa ito ay mabuklod sa diwa ng pagtutulungan at pagmamalasakit sa bawat isa. Magkaroon din nawa kami ng maalab at dalisay na pagmamahal sa banal na misa upang kami mahubog sa buhay kabanalan para sa kaidadakila ng iyong ngalan. Sa tulong ng iyong biyaya at sa panalangin ng aming patron na si San Isidro Labrador, nakikiusap kami na pagkalooban mo ng taimtim na pag-ibig sa iyo upang patuloy kami na magsikap na isabuhay ang aral ng aming pananampalataya ng may malinis na kalooban at matiwasay na pamumuhay sa araw-araw. Hinihiling namin ito sa ngalan ni Jesucristo na nabubuhay at nagahari kasama mo at ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. San Isidro Labrador. Magsiupo po muna sumandali at ating pong isasagawa ang second collection para sa apostolado para sa mga nasa bilangguan. Maraming salamat po sa inyong pakikiisa. Yung pong ibinabahagi po ninyo sa second collection, ito po ay para sa yung apostolate, prison apostolate, apostolado para sa mga nakabilanggo. Yung pong iniaalay nyo, dinadala po yan sa Malolos, sa opisina ng sa diocese. At yung diocese dinadala po doon sa CBCP, sa kapulungan ng mga obispo, para nga po sa apostolado ng yung mga nasa bilangguan. Ano po, katapos. May pag-ilang balita lang, pagbabalita. Alam ko kung overtime na po. Yun nga, mamaya yung Living Rosary, sasagawa po natin. Pagkatapos ng Banal na Misa, gayon na rin, kung mapapansin po nyo sa gawing kaliwa ninyo, may kruso doon na may kahumputi. Ito po yung tao ng ginagawa natin na lahat nung isulat nyo sa papel, yung mga yumaong minamahal nyo sa buhay, at ihulog doon, kasama po na sa lahat ng Banal na Misa sa buwang ito, lalo na sa pagpasok ng Nobyembre, aalalahanin po natin silang lahat, yung mga mahal natin sa buhay. November 1, All Saints Day, November 2, All Souls Day. Kaya yan po nyo isulat yung mga pangalan ng mga yumaong minamahal natin sa buhay. Meron, wala. Nais ko lamang pong banggitin, ano ko kung may magsasalita, babanggitin ko lamang po, sa pangunguna po ng komisyon
ng ebanghelisasyon at komisyon ng pamilya at buhay. Sa araw pong ito ay naglunsad po sila ng proyekto na tinatawag Journey of Faith Raffle for a Cause. Ang layunin po ng proyektong ito, yung pagpapagawa ng Adoration Chapel. Diyan po yung lumang gusali po sa likod ninyo. Hanggat makapagtayo tayo ng Adoration Chapel, ibig sabihin, doon magagawa natin po yung makatagpo ang ating Panginoon sa panalangin, sa Santissimo Sacramento. Dito po sa ating lugar, marami po ang maghapon hanggang gabi, minsan dumadating dito kahit sa gate, nagdarasal, nananalangin. Nais po sana natin makapaglagay ng talagang lugar na kung saan nakapatente na ang Santissimo Sacramento. At yun nga po ang layunin ng proyektong ito ng Komisyon ng Paghubog at ng Pamilya at Buhay. Ito po inaanyayahan po ang lahat na maging bahagi ng pagbuo ng dakilang proyektong ito para sa Diyos sa pamamagitan ng pagbili ng raffle ticket. Bawat raffle ticket nagkakahalaga ng 500 pesos. Ang halaga po ito ay, yun nga po, may mapapanalunan po. Ano po yung mapapanalunan? First prize, brand new Toyota Vios 2026 model. Second prize, Honda motorcycle. Third prize, e-trike at marami pang iba. Sabi ko nga, nakatulong na kayo, nakatulong na tayo, maaring manalo pa tayo. Kaya sana po makaisa po kayo na ibahagi ang pagpapala hindi lamang sa atin kundi sa iba, sa ating kapwa. Maraming salamat po. Magsitayo tayo ngayon, manalangin tayo. Amang mapagmahal, maging lubos nawa ang aming pakikinabang sa tinanggap namin sa piging mong banal upang ang aming ginaganap ng lantaran ay siyang aming makamtang tunay sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon at pagpalain kayong lahat na makapangyarihan Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Tapos na ang ating pagdiriwang, humayo kayo, taglay ang kababaang loob. Salamat sa Diyos. Ngayon po, gagawin po natin ang paglalagay ng bulaklak at ng korona sa Mahal na Birhen na pagungunahan ng hermanidad ng Black Rosary Movement. Sige po, aawi tayo ngayon. Ang mag-aalay ng Guirnalda at magpuputong ng korona sa Mahal na Birhen ay sina Ginoo at Ginang Mario at Paz Medrano. Palakpakan po natin Pasalubungan ang natin Mahal na masigabong Birhen ng Santo palakpakan ng Rosario. Mahal na Birhen ng Santo Rosario. Okay na po. Sige po, uwian na. Ayaw pa umuwi.